Napakalamig ng hangin sa pasilyo ng ospital, tila nanunuot hanggang sa aking mga buto. Ang amoy ng matapang na alkohol at gamot ay naghahalo sa hangin, isang pamilyar na amoy na laging nagpapaalala sa akin ng takot at kawalan ng pag-asa. Nakatayo ako sa labas ng makapal na salamin ng intensive care unit. Nakadikit ang aking nanginginig na mga palad sa malamig na harang. Sa loob ng kwartong iyon, nakahiga ang nag-iisang babaeng nagbigay sa akin ng buhay, ang aking nanay. Puno ng mga tubo ang kanyang bibig at ilong. Ang dibdib niya ay tila hirap na hirap sa bawat pag-angat at pagbagsak. Bawat tunog ng makina na nakakabit sa kanyang katawan ay parang martilyong paulit-ulit na bumabaon sa aking dibdib. Kaninang umaga lamang kausap ko pa siya. Nagbibilin pa siyang huwag kong kalimutang ipagluto ng paboritong ulam ang asawa kong si Anton dahil baka daw pagod ito galing sa trabaho. Kahit sa huling hininga niya, ang kapakanan pa rin ng ibang tao ang inaalala niya. Ganyan ang nanay ko. Isang babaeng iginapang ako sa hirap, nagtinda ng kung ano-ano sa palengke, mapagtapos lang ako sa pag-aaral. Bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso, walang kahit anong bahid ng ngiti o pag-asa. Bumigat ang aking paghinga. Lumapit siya sa akin, at ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga patalim na humihiwa sa aking puso. Kailangan daw ng agarang bypass surgery. 3 ugat sa puso ng nanay ko ang tuluyang bumara. Kung hindi siya maipapasok sa operating room sa loob ng 2 oras, hindi na raw niya kakayanin. At ang hinihinging paunang bayad ng ospital para maihanda ang mga espesyal na kagamitan at mga doktor, 1,000,000 piso. 1,000,000 piso. Napapikit ako ng mariin. Sa totoo lang, ang 1,000,000 piso ay barya lamang para sa akin. Walang nakakaalam kahit ang mismong asawa kong si Anton na ako ang tunay na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking construction firm sa buong bansa. Ako ang utak, ako ang nagtayo, at ako ang may hawak ng bilyon-bilyong pisong pondo, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Kahapon lamang inubos ko ang lahat ng aking liquid cash at personal na ipon para bilhin ang isang napakalaking commercial building sa Makati. Ang natitirang yaman ko ay nakapangalan sa mga trust funds at long-term bonds na aabutin pa ng 3 hanggang 5 araw bago tuluyang makuha. Ang tanging natitirang pera na mabilis mahuhugot sa mga oras na ito ay ang pondo ng kumpanya na nasa ilalim ng pangalan ni Anton. 7 taon na ang nakakalipas nang magpakasal kami ni Anton. Galing siya sa isang mahirap na pamilya, punong-puno ng pangarap ngunit madalas maliitin ng sarili niyang mga kamag-anak. Minahal ko siya ng buong buo. Dahil sa sobrang pagmamahal ko, napansin ko kung paano unti-unting nadudurog ang kanyang pride bilang lalaki tuwing naiisip niyang mas angat ako sa kanya. Kaya gumawa ako ng isang malaking kasinungalingan. Ibinaba ko ang aking sarili. Itinago ko ang aking tunay na yaman at ipinalabas na ang kumpanya ay pag-aari ng isang dayuhang investor at siya ang napiling maging presidente. Ibinigay ko sa kanya ang titulo, ang magarang opisina, ang mamahaling sasakyan at ang kapangyarihang pumirma sa mga tseke. Ginawa ko siyang hari sa isang kahariang ako ang nagtayo, habang ako ay nagpakumbaba bilang isang simpleng may bahay na walang ibang inatupag kundi ang pagsilbihan siya at ang kanyang pamilya. Nanginginig ang mga kamay ko nang dukutin ko ang aking cellphone mula sa aking bag. Pinindot ko ang pangalan ni Anton. Nakailang tawag na ako mula pa kanina nang isugod ko ang nanay sa ospital, ngunit hindi niya sinasagot. Sabi niya kagabi, may napakahalaga raw siyang out-of-town meeting kasama ang mga malalaking kliyente. Kagat-kagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Patuloy sa pagring ang telepono. Diyos ko, Anton, sagutin mo. Nagmamakaawa ako. Buhay ng nanay ko ang nakasalalay dito. Sa 20 beses kong pagtawag, sa wakas, may sumagot. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ng inis ang narinig ko. Sa background ng kanyang kabilang linya, malinaw kong naririnig ang halakhak ng mga tao at ang mahinang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Alon? Bakit may tunog ng dagat sa isang seryosong business meeting?
Kusang bumuhos ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko na inisip ang aking pride. Humagulgol ako. Boses ko'y basag at punong-puno ng pag-asa na maiintindihan niya ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang atake sa puso ng nanay. Ang malamig na mukha ng doktor. Ang taning na 2 oras. At ang 1 milyong pisong kailangan ng ospital ngayon din para masimulan ng operasyon. Nagmakaawa ako sa kanya. Ipinagmamakaawa ko na gamitin muna niya ang corporate account ng kumpanya para i-transfer ang pondo na ibabalik ko rin agad kapag naibenta ko na ang ilang personal kong alahas. Ngunit ang mga sumunod na salitang binitawan ng asawa ko ay tila mga matatalas na itak na sunod-sunod na itinarak sa aking dibdib. Napakalamig ng kanyang tono, puno ng pagkadismaya at pagkamuhi. Sinigawan niya ako. Bakit daw ba napakapabigat ng pamilya ko? Bakit daw sa dinami-dami ng araw na aatakihin ng nanay ko sa puso, ngayon pa kung kailan napakabusi niya? Idiniin niya na ang pera sa bangko ay pera ng kumpanya, pera ng negosyo at hindi niya ito pwedeng galawin para lang isalba ang buhay ng isang matandang pabigat. Wala raw siyang magagawa. Bahala na raw ako. At pinatay niya ang tawag? Napatanga ako. Nakatingin lamang sa umiilaw na screen ng aking telepono habang patuloy na umaagos ang mga luha sa aking pisngi. Ang asawa ko. Ang lalaking pinrotektahan ko ang dignidad. Ang lalaking binigyan ko ng lahat ng luho sa mundo para lang hindi siya makaramdam ng liit. Mas pinili niyang hayaang mamatay ang sarili kong ina kaysa hawakan ng perang sa totoo lang ay sarili kong pawis at dugo ang namuhunan. Nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo ako sa malamig na sahig ng ospital. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero walang lalabas na boses sa aking lalamunan dahil sa sobrang sikip ng aking dibdib. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking nanginginig na kamay. Hindi ako pwedeng sumuko, hindi pwedeng mamatay ang nanay ko ng ganito na lang. May naisip ako. Bilang tunay na founder ng kumpanya, mayroon akong nakatagong master access sa lahat ng bank accounts namin. Isang access na hindi alam ni Anton na umiiral. Binuksan ko ang banking app sa aking telepono. Susubukan kong i-bypass ang kanyang autorisasyon. Susubukan kong ilipat ang pera kahit alam kong magiging questionable ito sa bangko. Pero pagbukas ko ng account, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nanlaki ang aking mga mata at halos hindi ako makahinga sa aking nakita. 2 oras lamang ang nakakalipas, may isang transaksyon na naaprubahan gamit ang mismong digital signature ni Anton. 1 milyong piso ang inilabas mula sa pondo ng kumpanya. Ngunit hindi ito napunta sa ospital, hindi ito napunta sa anumang supplier o materyales para sa construction. Ang 1 milyong piso ay ibinayad sa isang napakamahal at sikat na luxury travel and tours agency. 1 milyon para sa isang bakasyon? Habang ang nanay ko ay nakikipaglaban kay kamatayan? Nangihina ang buong katawan ko. Isang kutob ang mabilis na gumapang sa aking isipan. Isang kutob na matagal ko ng pilit ibinabaon sa limot tuwing nakakaamoy ako ng pamilyar na matapang na pabango sa mga polo ni Anton tuwing umuwi siya ng gabi. Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang aking social media account. Hinanap ko ang profile ng babaeng palagi niyang kasama sa opisina, ang kanyang batang sekretarya na si Cindy. Bumulaga sa akin ang isang larawan na kapopost lamang ilang minuto ang nakakalipas. Isang napakagandang tanawin ng paglubog ng araw sa isang sikat at eksklusibong resort sa Boracay. Sa gitna ng larawan ay 2 kamay na may hawak na mamahaling champagne glasses, magkadikit, tila nagdiriwang ng isang napakasayang sandali. Ang isang kamay ay may mahahaba at mapupulang kuko na pagmamay-ari ni Cindy, at ang isang kamay ay pagmamay-ari ng isang lalaking nakasuot ng isang pamilyar na gintong relo. Ang relong ako mismo ang bumili at nagregalo kay Anton noong aming ika-5 anibersaryo. Ang caption sa ibaba ng larawan ay tila asido na unti-unting sumunog sa aking kaluluwa. Nagpapasalamat siya sa kanyang boss at mahal na nagulat sa kanya ng 1 milyong pisong bakasyon sa Boracay para lang daw makapag-relax sila mula sa nakaka-stress na buhay sa Maynila. Nakatingin ako sa larawan, ang asawa ko,
Ang 1 milyong pisong hinihingi ko para dugtungan ang buhay ng aking ina, ang sarili kong pera na ibinigay ko sa kanya bilang tiwala, ay ginamit niya para ipasyal at paligayahin ang kanyang kabit. Ang mga luha ko ay unti-unting natuyo. Ang matinding awa sa sarili at pagmamakaawa na nararamdaman ko kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalamig at nakapangingilabot na katahimikan sa aking isipan. Ang babaeng maamo, ang asawang laging nakayuko at handang magparaya, ang manugang na laging nagtitiis sa masasakit na salita, at lahat ng iyon ay namatay sa sandaling ito. Nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Isang itim at nag-aapoy na galit ang unti-unting bumalot sa aking buong pagkatao. Tumayo ako mula sa sahig, tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin. Magbabayad kayo. Kukunin ko pabalik ang lahat ng ibinigay ko at titiyakin kong luluhod kayo sa hirap. Ngunit bago pa ako makagawa ng hakbang, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng ICU. Nagkukumahog na lumabas ang mga nurse, pilit iniiwasan ng aking paningin, habang mula sa loob ng kwarto, umalingaw-ngaw ang isang mahaba at nakakabinging tunog mula sa heart monitor na nagpapahiwatig na tuluyan ng nawalan ng tibok ang puso ng aking ina. Dumating na ba ang huli o dito pa lamang magsisimula ang pinakamalupit kong paghihigante? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng intensive care unit. Ang bawat pagmamadali ng mga nurse, ang pag-alingaw-ngaw ng mga utos ng doktor, ang tunog ng defibrillator na paulit-ulit na nagpapadaloy ng kuryente sa mahinang katawan ng aking ina, lahat ng iyon ay parang isang malabong pelikula na pinapanood ko mula sa labas ng salamin. Nakadikit ang aking mukha sa malamig na harang, hindi kumukurap, hindi humihinga, umaasa na sa bawat pag-angat ng kanyang dibdib dahil sa makina ay bigla siyang mumulat at ngingiti sa akin. Ngunit sadyang napakalupit ng tadhana. Unti-unting bumagal ang kilos ng mga doktor. Ibinaba ng isang nurse ang hawak niyang aparatos. Tiningnan ng doktor ang orasan sa dingding sabay iling ng marahan. Ang mahaba at nakakabinging tunog ng heart monitor ay hindi na naputol, dumiretso na ang linya. Lumabas ang doktor, tanggal ang kanyang maskara, bakas ang pagod at lungkot sa kanyang mga mata, hindi na niya kailangang magsalita. Sa pag-iling pa lamang niya, gumuho na ang natitirang haligi ng aking mundo. Time of death, 4:32 ng hapon. Pinayagan nila akong pumasok. Malamig na ang kwarto, tila sumabay sa pagkawala ng init ng buhay ng aking ina. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanyang higaan. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang kanyang mukha. Wala na ang mga tubong nakakabit sa kanya. Bakas ang labis na pagod sa kanyang mga nakapikit na mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang kamay na punong-puno ng kalyo dahil sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Ang kamay na nagtinda ng kakanin sa kanto araw-araw. Maibigay lamang ang pangangailangan ko sa eskwela. Ibinaba ko ang aking ulo sa kanyang dibdib at doon ko ibinuhos ang lahat ng luhang kanina ko pa pinipigil. Humagulgol ako hanggang sa mawalan ako ng hininga. Yakap-yakap ko ang kanyang walang buhay na katawan, nagmamakaawa na gumising siya, nagmamakaawa na isama na lang niya ako, wala na akong kakampi. Wala na ang nag-iisang taong nagmahal sa akin ng walang hinihinging kapalit. Namatay siyang umaasa, namatay siyang naghihintay sa tulong na hindi dumating, dahil ipinagkait ito ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Sa kalagitnaan ng aking paghihinagpis, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Baka si Anton, baka nakonsensya. Baka nabasa niya ang mga text ko at narealize niyang mali ang ginawa niya. Pinunasan ko ang aking mga mata at kinuha ang telepono, ngunit hindi pangalan ng asawa ko ang nakarehistro sa screen. Pangalan ng kanyang ina. Ang biyenan kong si Nanay Rosa. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang nanginginig kong boses. Siguro ay nalaman niya ang nangyari, siguro ay tatawag siya para makiramay. Pinindot ko ang answer button at itinapat ang telepono sa aking tainga. Ngunit ang mga unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi pakikiramay. Bungad niya sa akin. Mataas at matinis ang boses, punong-puno ng iritasyon at pagkamuhi. Anong klaseng asawa raw ba ako? Bakit ko raw binubulabog ang anak niya na nagpapakahirap magtrabaho sa Boracay?
Alam ko raw ba na may malaking kliyente doon si Anton at kapag na-stress ito dahil sa mga tawag ko, baka mawalan ito ng kontrata? Nakikinig lamang ako. Parang binubuhusan ng kumukulong mantika ang aking puso. Kahit nakikita ko ang malamig na bangkay ng nanay ko sa aking harapan, pilit kong nilunok ang lahat ng sakit. Sa mahinang boses, sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko na wala na ang nanay ko, na hindi na niya kinaya. Na kailangan ko ng asawa ko ngayon dahil mag-isa lamang ako sa ospital, walang kasama, walang pambayad sa morgue dahil hindi ko makontak si Anton. Inasahan ko ang katahimikan, inasahan ko ang kahit kaunting awa, ngunit ang sagot ni Nanay Rosa ay sapat na para tuluyang patayin ang anumang paggalang na natitira sa aking puso para sa kanilang pamilya. Tumawa siya, isang mapakla at nakakainsultong tawa. Matanda na raw ang nanay ko, ano pa ba ang inaasahan ko? May sakit na raw talaga, kaya natural lang na mamatay. Sayang lang daw kung gagastosan pa ng 1,000,000 piso ang isang taong mamamatay din naman. Ibaon na lang daw ng tahimik at huwag nang abalahin ang anak niya. Idiniin pa niya na wag kong ipapaalam kay Anton ang nangyari dahil baka masira ang bakasyon ang business meeting ng anak niya. Malas daw sa negosyo ang patay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinatayan niya ako ng telepono. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Tiningnan ko ang telepono kong nag-screen lock na. Ang babaeng iyon, ang biyanan kong iyon. Matagal na siyang ganyan sa akin. Simula pa noong nagpakasal kami ni Anton, tinuring na niya akong basahan. Laging pinapamukha sa akin na swerte ako dahil pinatulan ako ng gwapo at matalinong anak niya na isa lamang akong pabigat. Ngunit ang hindi niya alam, ang tinutuluyan niyang mamahaling subdivision ngayon, ang kotseng may sariling driver na naghahatid sa kanya sa mga kumari niya, ang mga alahas na ipinagyayabang niya sa mga kaibigan niya tuwing nagmamadyong sila, lahat ng iyon ay galing sa aking bulsa. Ako ang nagbabayad ng lahat ng iyon ng palihim gamit ang isang dummy account na ipinapasa ko kay Anton para isipin ng matanda na galing sa pawis ng kanyang anak ang lahat ng kanyang tinatamasa. Nakaramdam ako ng pagkahilo, ngunit hindi dahil sa pagod. Dahil ito sa matinding pagpupuyos ng aking kalooban. Tiningnan ko muli ang nanay ko. Hinalikan ko ang kanyang noo at bumulong ako ng mahina, sumusumpa sa harap ng kanyang walang buhay na katawan. Ipinangako ko sa kanya na ipaghihiganti ko ang bawat luhang tumulo sa aking mga mata, na ipapalasap ko sa kanila ang impyernong ibinigay nila sa akin sa mismong oras na pinakakailangan ko sila. Kinabukasan, inayos ko ang isang simple at tahimik na burol para sa aking ina sa isang maliit na kapilya malapit sa aming lumang bahay. Kaya kong rentahan ng pinakamahal na chapel sa pinakasikat na memorial park sa bansa, ngunit pinili kong panatilihin ang ilusyon. Gusto kong makita kung hanggang saan naabot ang kasamaan ng budhi ng asawa at biyenan ko. Gusto kong makita ang tunay nilang kulay kapag akala nila ay wala akong kalaban-laban at wala akong pera. Gabi ng unang araw ng burol. Nakaupo ako sa isang sulok, nakasuot ng simpleng puting t-shirt, tahimik na pinagmamasdan ang kabaong ng aking ina. Ilan lamang ang mga dumating na bisita, mga lumang kapitbahay at ilang malayong kamag-anak. Wala pa rin akong natatanggap na tawag mula kay Anton. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya. Pumasok si Nanay Rosa, kasama ang dalawa niyang matapobreng kaibigan. Nakasuot siya ng isang makinang at mamahaling itim na bestida, may makapal na makeup at nakasabit sa kanyang leeg ang isang makapal na gintong kwintas. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na nangibabaw sa amoy ng mga bulaklak ng patay, isang pabangong imported na ako mismo ang nagbayad sa credit card. Hindi pa man siya nakakalapit sa kabaong, narinig ko na ang kanyang malakas na pagrereklamo. Bakit daw ang init-init sa lugar? Ang panghidaw ng palikuran sa labas. Nagtakip pa siya ng ilong gamit ang isang panyong may burda. Tiningnan niya ang mga bisita ng may pandidiri, tila ba nakapasok siya sa isang lugar na hindi nababagay sa kanyang antas. Lumapit siya sa akin, imbes na makiramay, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tila diring-diri sa aking hitsura. Nagtanong siya kung bakit ang cheap ng kabaong. Sana raw ay binilisan ko na ang pagpapalibing dahil nakakahiya sa mga kakilala niya kung malalaman nilang dito nakaburol ang balain niya.
Ipinagmalaki pa niya ng malakas sa mga kaibigan niya na wala si Anton dahil nasa isang napakahalagang business trip ito sa Boracay, nakikipag-deal sa mga milyonaryo. Nakayuko lamang ako. Tahimik, walang imik, pilit kinokontrol ang nanginginig kong mga kamao. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay isinusulat ko sa aking isipan, iniipon bilang mga bala para sa araw ng aking paghihiganti. Pagkatapos ng halos 15 minutong pagpapakitang tao at pang-iinsulto, nagpasiya na siyang umalis dahil hindi na raw niya matagalan ng amoy ng mahihirap. Humirap siya bago tuluyang lumabas ng kapilya, nag-iwan ng matinding katahimikan at bigat sa buong kwarto. Pagkaalis niya, dahan-dahan akong tumayo. Naglakad ako palabas ng kapilya patungo sa madilim na bahagi ng paradahan. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa aking mukha. Wala nang luha, wala nang pagmamakaawa. Ang natitira na lamang ay isang matapang at malamig na determinasyon na sirain ang buhay ng mga taong sumira sa akin. Dukot sa aking bulsa, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang kaisa-isang taong nakakaalam ng buong katotohanan, ang aking personal na abogado at pinagkakatiwalaang kanang kamay sa kumpanya, si Attorney Marco Fernandez. Isang ring pa lamang ay sinagot na niya. Puno ng awtoridad at malamig na boses ko siyang inutusan. Sinabi ko sa kanya na simulan na ang proseso. I-freeze ang lahat ng corporate bank accounts. I-block ang lahat ng credit cards na nakapangalan kay Anton at sa kanyang ina. Bawiin ang access niya sa lahat ng pondo at ihanda ang mga papeles ng pagbawi sa lahat ng ari-ariang nakapangalan sa kumpanya. Gusto ko, pagsikat ng araw, wala kahit isang kusing ang matitira sa kanila. Sumang-ayon si Attorney Marco ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang kapag nagbigay na ako ng ganitong utos, wala nang balikan. Eksaktong pagkababa ko ng telepono, tumunog ang message alert tone ko. Isang mensahe mula kay Anton. Kumurap ako at binasa ang text na umilaw sa screen. Buhay pa ba ang nanay mo? Huwag mo muna akong tatawagan at baka isipin ng mga investors ko na malas ako. At nga pala, i-transfer mo sa account ko yung natitirang ipon mo sa personal mong bangko. Na-short kami ng budget dito sa Boracay, kailangan kong i-treat ng mamahaling dinner ang mga kliyente. Huwag kang madamot, para rin naman sa future natin itong ginagawa ko. Napatitig ako sa screen, hindi makapaniwala sa nabasa ko. Ang nanay ko ay nasa loob, nakahiga sa isang malamig na kabaong, at ang asawa ko, ang lalaking kahalikan ng kanyang kabit sa Boracay, ay may kapal ng mukhang hingin ang natitira kong personal na ipon para ipambayad sa luho nila. Hanggang saan naabot ang kakapalan ng mukha ng lalaking ito? At ano kaya ang magiging reaksyon ng kanyang kabit kapag nalaman nilang ang ginagamit nilang credit card sa mga oras na ito ay tuluyan ng naging isang walang kwentang piraso ng plastic? Titig na titig ako sa umiilaw na screen ng aking cellphone. Binasa ko ng paulit-ulit ang mensahe ni Anton. Bawat salita, bawat letra ay tila mga nagbabagang uling na inilalagay sa aking palad. Buhay pa ba ang nanay mo? Walang kumusta? Walang kahit katiting na pag-aalala. Isang malamig at nakakasuklam na tanong na parang inaalam lamang kung tapos na ba ang isang nakakabagot na palabas. At ang sumunod na pangungusap ang paghingi niya sa aking personal na ipon para ipambayad sa mamahaling hapunan nila ng kanyang kabit, iyan ang tuluyang sumunog sa huling tulay na nag-uugnay sa aming dalawa. Hindi na ako umiyak. Kakaibang nagagawa ng sobrang sakit. Umaabot ka sa puntong natutuyo ang iyong mga luha at napapalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng iyong utak. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang kabaong ng aking ina. Kung nakikita lamang niya ako ngayon, marahil ay sasabihin niyang patawarin ko na lang na wag na akong magtanim ng galit. Ngunit patawad, nanay. Sa pagkakataong ito, hindi ko masusunod ang gusto mo. Ang kabutihan ay para lamang sa mga taong may kaluluwa. Ang mga demonyong sumira sa atin ay kailangang makatikim ng sarili nilang impyerno. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang pakialam sa aking pagluluksa, araw ng paglilibing. Tahimik at payapa ang naging seremonya. Habang unti-unting ibinababa ang kabaong ng aking ina sa ilalim ng lupa, naramdaman ko ang pagbagsak ng unang patak ng ulan sa aking pisngi. Kasabay ng pagpapatong ng mga tipak ng lupa sa kanyang huling hantungan, ibinaon ko rin ang dating ako.
Ang mahinang babaeng handang ibigay ang lahat para sa pagmamahal. Ang asawang bulag sa katotohanan. Pagtalikod ko mula sa puntod ng aking ina, isang bagong pagkatao ang humakbang palayo, isang babaeng walang ibang layunin kundi ang maningil ng buo. Habang naglalakad ako sa maputik na daan palabas ng sementeryo, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Marco. Naisagawa na po ang lahat ng utos ninyo, madam. Lahat ng accounts frozen. Lahat ng credit lines, cut. Ang mga sasakyan at condo unit ay nasa ilalim na ng proseso ng repossession. Nagsisimula na ang kalbaryo nila. Napangiti ako. Isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Sa isip ko malinaw na malinaw kung nakikita kung paano gumagapang ang epekto ng aking mga utos daan-daang milya ang layo mula sa akin. Doon sa isang pinakasikat at pinakamahal na fine dining restaurant sa Boracay, tiyak na nakaupo si Anton ngayon. Nakikita ko sa aking imahinasyon ang kanyang mayabang na tindig, nakasuot ng mamahaling polo shirt na binili gamit ang aking pera. Sa kanyang harapan ay ang kanyang kabit na si Cindy, nakangiti punong-puno ng kolorete sa mukha at ninanamnam ang mga nagkakahalagang libu-libong pisong pagkain, mga lobster, wagyu beef, at mamahaling alak na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Natapos ang kanilang masaganang hapunan. Panahon na para magbayad. Nakikita ko sa isip ko ang pagtawag ni Anton sa waiter, may kasama pang pitik ng daliri, tanda ng kanyang pagka-arogante. Inilabas niya ang kanyang makapal na itim na pitaka, buong yabang na hinugot ang platinum corporate credit card ng kumpanya at ibinigay ito sa waiter na parang pag-aari niya ang buong mundo. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang waiter, ngunit wala na ang ngiti sa labi nito. Bahagyang nakayuko, inilapag nito ang maliit na itim na folder sa ibabaw ng mesa. "Sir, pasensya na po." "Na-decline po ang card ninyo?" Tiyak na kumunot ang noo ni Anton. Ang kanyang pride na kasing nipis ng papel ay agad na masusugatan. Tiyak na sasabihin niyang baka sira ang makina. Nasubukan ulit dahil imposibleng mawalan siya ng pondo. Kaya huhugot siya ng panibagong card. Isang gintong credit card. Ibibigay niya ito ng may inis. Babalik muli ang waiter. Sa pagkakataong ito ay kasama na ang manager ng restaurant. "Sir, humihingi po kami ng paumanhin. Ngunit lahat po ng cards ninyo ay nagpapakita ng hold at unauthorized. Tumawag po kami sa bangko para kumpirmahin at sinabi po nilang naka-freeze ang lahat ng inyong accounts dahil sa utos ng primary account holder. Kailangan po ninyong bayaran ang bill ninyong umaabot sa 100 at 50,000 piso ng cash ngayon din." Sa sandaling iyon, alam kong unti-unting namumutla ang mukha ni Anton. Ang mga tingin ng ibang mayayamang customer sa paligid ay unti-unting tututok sa kanya. Si Cindy, na kanina lamang ay nagmamalaki bilang reyna, ay unti-unting liliit sa upuan dahil sa matinding kahihiyan. Sisigaw si Anton, magbabanta. Gagamitin ang kanyang paboritong linya, "Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang presidente ng JS Construction." Ngunit sa mata ng mga tao sa paligid, isa lamang siyang lalaking walang pambayad sa kinain niya. Kukunin niya ang kanyang telepono, bubuksan ang kanyang banking app, at bubulagay sa kanya ang isang mensahe na tuluyang magpapatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. "Access denied. Contact your administrator." At hindi lang si Anton ang makakatikim ng lupit ng realidad. Sa kabilang bahagi ng Maynila, eksaktong oras din iyon, pumasok ang biyenan kong si Nanay Rosa sa isang eksklusibo at mamahaling derma clinic sa BGC. Pagkatapos ng kanyang pag-iinarte sa burol ng aking ina kagabi, tiyak na kailangan niyang magpa-facial at magpa-spa dahil na-stress daw ang kanyang balat sa alikabok at amoy ng mahihirap. Kasama niya ang kanyang dalawang matapobreng kumare, nagtatawanan at walang habas na nagpapabook ng pinakamahal na anti-aging gold mask treatment. Pagdating sa counter, buong yabang niyang inilabas ang kanyang extension credit card. Isang card na nakapangalan sa kanya, ngunit ang bayarin ay diretsong pumapasok sa aking personal na billing statement. I-swipe ng kahera ang card. I-swipe ulit. Titingin sa computer at may pag-aalangang haharap kay Nanay Rosa. "Ma'am Rosa, pasensya na po, hindi po pumapasok ang transaksyon. Black po ang card ninyo." Naiisip ko ang biglaang pagtaas ng boses ng matanda. "Anong black? Imposible! Bilyonaryo ang anak ko!
Baka bulok yung makina ninyo. Ayusin mo, kundi ipapasara ko itong klinika ninyo. Dahil sa ingay na gagawin niya, lalabas ang may-ari ng klinika, isang babaeng kabilang sa mataas na lipunan na pilit pinakikisamahan ni Nanay Rosa. Titingnan nito ang system nila at sasabihin sa harap ng lahat ng tao at sa harap ng kanyang mga kumare ang katotohanang nakakahiya. Mrs. Perez, tumawag na po kami sa bangko. Hindi lang po blocked ang card ninyo. Inireport po itong kinansela ng mismong may-ari ng account. Kung wala po kayong ibang pambayad na cash, maaari na po kayong umalis dahil nakakaabala po kayo sa ibang kliyente namin. Ang kahihiyan. Ang matinding kahihiyan ng pagkapahiya sa harap ng mga taong pinagyayabangan niya araw-araw. Tiyak na babagsak ang mga balikat niya, mamumula ang kanyang buong mukha at halos patakbong lalabas ng klinika habang naririnig ang bulungan at tawanan ng kanyang mga kumare na matagal na palang naiinggit at naiinis sa kanyang kayabangan. Nabalik ako sa realidad nang biglang tumunog ng malakas ang aking telepono. Nakatayo pa rin ako sa labas ng sementeryo. Tiningnan ko ang screen, ang caller ID, Anton Asawa. Sunod-sunod ang pagtunog, 5 missed calls, 10 missed calls, patuloy sa pagring. Halos marinig ko ang desperasyon sa kabilang linya. Ang lalaking pinatayan ako ng telepono noong naghihingalo ang nanay ko ay ngayon nagmamakaawang sagutin ko ang tawag niya. Tinitigan ko lamang ang umiilaw na screen. Hahayaan ko siyang mabaliw sa kabilang linya. Hahayaan ko siyang mabulok sa kahihiyan sa loob ng restaurant na iyon. Ngunit bago namatay ang ilaw ng aking telepono, pumasok ang isang mensahe mula kay Nanay Rosa. Diyos ko, ano nangyayari? Bakit hindi gumagana ang mga cards ko? Wala akong pambayad sa driver ng kotseng nirentahan ko pa uwi. Nasaan ba ang asawa mo? Sagutin mo ang telepono mong pabigat ka. Napangiti ako. Unti-unti nang nararamdaman ng mga linta ang epekto ng kawalan ng dugo. Ngunit ang hindi nila alam, ito pa lamang ang almusal. May mas mabigat pang nakaabang sa kanila pag-uwi. Habang pinagmamasdan ko ang aking teleponong muling umiilaw dahil sa tawag ni Anton, dahan-dahan kong inilapit ang aking daliri sa answer button. Oras na para iparinig ko sa kanila ang boses ng kanilang karma. Pinindot ko ang accept. Hello? Kalmado kong bungad. Ngunit ang narinig ko sa kabilang linya ay hindi ang boses ni Anton, kundi ang boses ng isang babaeng umiiyak, sumisigaw at puno ng takot. Ano ang ginawa ni Anton at bakit hawak ng kabit niya ang kanyang telepono? Hello? Hello, ma'am? Kayo po ba ang misis ni Anton? Isang boses ng babae ang sumalubong sa akin. Basag, nanginginig at punong-puno ng desperasyon. Sa background, maririnig ko ang maiingay na boses ng mga lalaki, kalampag ng mga rehas, at ang nakakabinging ingay ng isang lugar na hindi pamilyar sa mga taong sanay sa luho. Hindi ako sumagot agad, pinakinggan ko muna ang kanyang mga hikbi. Bawat pag-iyak niya ay musika sa aking pandinig. Sino ito? Malamig kong tanong, kahit alam na alam ko na kung sino ang nasa kabilang linya. Ako po si Cindy, sekretarya po ni Sir Anton. Ma'am, nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo po kami. Nasa presinto po kami ngayon dito sa Boracay. Humigpit ang hawak ko sa aking telepono. Nasa presinto? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bakit kayo nasa presinto, Cindy? Akala ko ba ay nasa isang napakahalagang business meeting ang asawa ko kasama ang mga malalaking kliyente? Ang tono ng pananalita ko ay kalmado, walang bahid ng galit, ngunit may lalim na kayang pumatay. Lalong lumakas ang iyak ni Cindy sa kabilang linya, tila nawawala na siya ng hininga sa sobrang kaba at takot. Ma'am, kasi po, kumain po kami sa isang restaurant. Tapos po na-decline lahat ng credit cards ni Sir Anton. Hindi po namin mabayaran ang bill na 150,000 piso. Pinakiusapan po namin ng manager pero nagalit po si Sir Anton. Nagwala po siya. Nasuntok po niya ang isang waiter nang harangin kami sa pinto kasi susubukan sana naming tumakas. Dumating po ang mga gwardya tapos tinawag ang mga pulis. Napapikit ako at ninamnam ang bawat salitang binitawan niya.
Ang asawa kong puno ng yabang, ang lalaking laging nakataas ang noo at akala mo ay pag-aari ang buong Pilipinas, ay nakipagsuntukan sa isang waiter para lamang matakasan ng bill na hindi niya mabayaran. At ngayon, nakakulong siya na parang isang karaniwang kriminal. Ma'am, parang awa niyo na po. Patuloy ni Cindy, boses ay lumuluhod sa pagmamakaawa. Kinumpis ka po ng hotel ang mga bagahe namin kasi hindi rin po pumasok ang bayad doon. Wala po kaming pera kahit pamasahe pa uwi. Pwede po bang pakiusapan niyo ang bangko na i-open kahit isang card lang o mag-transfer po kayo ng pambel? Ayaw po kaming palabasin ng mga pulis hanggat hindi namin nababayaran ang danyos sa waiter at sa restaurant. Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa makulimlim na kalangitan. Cindy, panimula ako. Ang boses ko ay parang yelong dumadampi sa balat. Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko kung bakit kayo nasa Boracay. Alam ko ang relasyon ninyo ng asawa ko. Alam ko ang tungkol sa mamahaling bakasyon na pinangregalo niya sa iyo. Matahimik ang kabilang linya. Biglang naputol ang pag-iyak ni Cindy. Tanging ang mahinang paghinga niya ang naririnig ko, tila sinampal ng matinding katotohanan. Ma'am, hindi po totoo yan. Napag-utusan lang po ako. Nanginginig niyang palusot. Tumigil ka! Matigas kong putol sa kanya! Pakinggan mo akong mabuti, Cindy. Ang 1,000,000 pisong ginamit ninyo papunta diyan, ang perang ipinagmamalaki ng lalaking iyan sa iyo. Pera ko iyon. At kahapon, habang nagpapakasarap kayo sa pag-inom ng mamahaling alak, nagmamakaawa ako sa asawa ko na ibigay ang perang iyon para sa operasyon ng nanay ko dahil ipinagkait niya ang pera. Namatay ang nanay ko. Wala akong narinig na sagot. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa kabilang linya. Kaya ngayon, patuloy ko, walang emosyon, walang awa. Bayaran ninyo ang mga kinain ninyo gamit ang sarili ninyong dugo at pawis. Wala kayong makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Mabubulok kayo sa presintong iyan. Ibigay mo ang telepono kay Anton. Alam kong nakikinig siya dyan. May narinig akong kaluskos. Isang mabigat na paghinga ang pumalit. Jisoo. Boses ni Anton. Basag, puno ng takot at nawala ang lahat ng kanyang pagkaarugante. Enjoy your vacation, mahal ko. Wag na wag ka nang babalik dahil wala ka nang uuwian. Pinatay ko ang tawag at tuluyang blinak ang numero niya. Isinilid ko ang telepono sa aking bulsa at naglakad patungo sa aking sasakyan. Hindi pa ako tapos. Ang susunod kong pupuntahan ay ang reyna ng mga linta na ngayon ay tiyak na hindi na alam kung paano gagapang. Nagmaneho ako patungo sa eksklusibong subdivision kung saan nakatira ang biyenan kong si Nanay Rosa. Ang subdivision na ito ay isa sa mga pinakamahal sa Metro Manila. Bawat bahay ay mistulang mansyon, bawat kalsada ay malinis at may nakatanim na mga mamahaling puno. Nang makarating ako sa main gate, agad na sumaludo ang mga gwardya. Kilala nila ako, hindi bilang asawa ni Anton, kundi bilang totoong may-ari ng korporasyon na nakapangalan sa titulo ng bahay na inuupahan ng biyenan ko. Pagliko ko sa kalsada patungo sa bahay ni Nanay Rosa, isang pambihirang eksena ang sumalubong sa akin. Sa labas ng malaking gate ng bahay, may nakaparadang 2 malaking closed van. Ilang mga lalaking nakasuot ng asul na uniforme ang pabalik-balik, naglalabas ng mga naglalakihang kagamitan. Naroon ang mamahaling Italian leather sofa na ipinagmamalaki ni Nanay Rosa sa kanyang mga kumare. Naroon ang antigong cabinet at ang naglalakihang mga flat screen TV. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, naroon si Nanay Rosa, nakatayo sa tapat ng gate, nakasuot pa rin ang kanyang mamahaling bestida mula sa derma clinic kanina, ngunit ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Sumisigaw siya, halos lumuwa ang mga ugat sa kanyang leeg. Hinahampas niya ng kanyang mamahaling bag ang isa sa mga hakot boys. Mga magnanakaw, ipapahuli ko kayo. Ibaba ninyo ang mga gamit ko. Hindi niyo ba kilala ang anak ko? Si Anton Perez, bilyonaryo ang anak ko. Ipapakulong ko kayong lahat. Tili niya habang pilit inaagaw ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga porselanang pinggan.
Pinarada ko ang sasakyan sa di kalayuan. Dahan-dahan akong bumaba. Tahimik ko siyang pinagmasdan, ang babaeng nang insulto sa aking namatay na ina. Ang babaeng laging nagpapamukha sa akin na isa akong patay gutom at pabigat sa kanyang anak. Ngayon nagmumukha siyang baliw sa gitna ng kalsada, pinagtitinginan ng mga mayayamang kapitbahay na sumilip mula sa kanilang mga bintana. Naglakad ako palapit. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ang tanging naging hudyat ng aking pagdating. Nang mapansin ako ng mga tauhan ni Attorney Marco, agad silang tumigil sa pagbubuhat at magalang na yumuko sa akin. Kumunot ang noo ni Nanay Rosa. Lumingon siya at nang magtama ang aming paningin, lalong nag-apoy ang kanyang mga mata. Ikaw! Walang kwentang manugang! Mabilis siyang lumapit sa akin, akmang sasampalin ako, ngunit mabilis na humarang ang dalawang security guard na kasama ng mga hakot boys. Nagpupumiglas siya, pilit akong inaabot. Nasaan si Anton? Tawagan mo ang asawa mo. Tingnan mo ang ginagawa ng mga taong ito sa bahay natin. Nilolooban tayo. Nakatayo ka lang dyan at walang ginagawa. Wala ka talagang kwenta. Hindi ako umimik. Tiningnan ko lamang siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kolorete sa mukha ay bahagya ng hulas dahil sa pawis at stress. Hindi na kailangang tawagan si Anton. Nanay Rosa, malamig at mahina akong sabi, ngunit sapat para marinig niya ng malinaw. Anong hindi kailangan? Ninanakawan na tayo. Bulyaw niya. Dahan-dahan akong lumapit. Inutusan ko ang mga gwardya na bitawan siya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Walang kurap, walang takot. Hindi sila nagnanakaw. Kinukuha lamang nila kung ano ang sa akin. Ako ang nag-utos na ilabas lahat ng gamit na iyan. At ako rin ang nag-utos na paalisin ka sa bahay na to. Wika ko, bawat salita ay may diin. Napatanga si Nanay Rosa. Tila hindi na proseso ng kanyang utak ang sinabi ko. Unti-unting napalitan ng pagkalito ang galit sa kanyang mukha. Ano sabi mo? Nababaliw ka na ba? Bahay ito ng anak ko. Pera ng anak ko ang bumili ng lahat ng iyan. Isang mapaklang ngiti ang kumawala sa aking labi. Mula sa aking bag, inilabas ko ang isang makapal na brown envelope. Iniabot ko ito sa kanya. Basahin mo kung marunong kang umintindi ng titulo. Ang pangalan ng korporasyon na nakasulat dyan bilang may-ari ng lupa at bahay na ito ay kumpanya ko. Ang kumpanyang pinapasukan ng anak mo bilang isang dummy president, ang kotseng ginagamit mo, ang mga alahas na ipinagyayabang mo sa mga kumare mo, pati ang bayad mo sa derma clinic kanina. Lahat ng iyon ay nanggaling sa bulsa ko. Ang anak mo ay walang kahit isang kusing. Isa lamang siyang palamuti na binayaran ko para magmukhang tao. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Rosa nang kunin niya ang dokumento. Binasa niya ito. Tiningnan niya ang mga pirma, ang mga pangalan, at ang opisyal na selyo ng gobyerno. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi totoo ito. Sinungaling ka. Mahirap ka lang. Patay gutom ang pamilya mo. Pilit niyang isinisigaw ngunit ang boses niya ay nanginginig na sa takot. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang pinagmamalaki mong bilyonaryong anak? Lumapit ako at bumulong sa kanyang tainga. Nasa presinto siya ngayon sa Boracay, nakakulong. Binubugbog dahil hindi makabayad ng utang na ginamit nila ng kabit niya. At ang mga credit cards ninyo, pinaputol ko na lahat. Simula sa araw na ito, balik kayo sa putik na pinanggalingan ninyo. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mundo. Binitawan niya ang mga dokumento. Ang mga papel ay nagkalat sa kalsada. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Namutla ng husto ang kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay nanlalaki habang pilit na humihugot ng hininga. Ang puso ko. Mahinang bulong niya bago unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak si Nanay Rosa sa malamig na semento, sapo ang kanyang dibdib, habol ang hininga, tila inaatake sa puso at namimilipit sa sakit. Ang mga gwardya ay nagkatinginan, naghihintay ng utos ko. Nakatingin lamang ako sa kanya, walang mabakas na anumang awa sa aking mukha.
Tulong ba ang ibibigay ko sa babaeng humiling na mamatay ang sarili kong ina? O tatalikuran ko siya habang naghihingalo sa mismong harapan ko? Nakatingin lamang ako kay Nanay Rosa habang siya ay nakahandusay sa malamig na semento. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bibig ay nakabuka, pilit na humahigop ng hangin na tila ba unti-unting nauubos. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay nanlilisik sa galit at kayabangan, ngayon ay puno ng matinding takot at pagmamakaawa. Tumingala siya sa akin, umabot ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa laylayan ng aking damit, naghihintay ng saklolo. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa aking isipan ang mukha ng aking ina, ang kanyang pamumutla sa loob ng intensive care unit. Ang pagmamakaawa ko sa telepono habang ang anak ng babaeng nasa harapan ko ngayon ay nagpapakasarap sa Boracay. Naramdaman ba nila ang awa noong mga oras na iyon? Naisip ba nila ang halaga ng buhay? Ma'am, ano po ang gagawin natin? Inaatake yata sa puso. Natatarantang tanong ng isa sa mga security guard. Nakahawak na ito sa kanyang radyo, hinihintay ang aking utos. Tinitigan ko ng maigi si Nanay Rosa. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabalot na ng alikabok mula sa kalsada. Hindi ako katulad nila. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko hahayaang may mamatay sa aking harapan na wala akong ginagawa dahil hindi ganoon ang pagpapalaking ginawa sa akin ng aking ina. Ngunit hindi ibig sabihin na ibibigay ko sa kanya ang ginhawang ipinagkait nila sa amin. Tumawag kayo ng ambulansya. Malamig kong utos. Dalhin ninyo siya sa pinakamalapit na pampublikong ospital, doon sa charity ward. Ipaliwanag ninyo sa mga doktor na wala siyang pambayad kaya wag na wag siyang ipapasok sa pribadong kwarto. At kayo, binalingan ko ang mga tauhan ni Attorney Marco, tapusin ninyo ang paghahakot, ilak ang gate, walang sino man ang pwedeng pumasok sa bahay na ito. Iniwan ko si Nanay Rosa na nakahiga sa kalsada, pinalilibutan ng mga gwardya habang hinihintay ang ambulansya ng barangay. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga mahihinang daing ay unti-unting nilamon ng ugong ng makina ng aking sasakyan. Lumipas ang 2 araw. 2 araw na puno ng katahimikan sa aking lumang bahay. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay ang patuloy na pag-ikot ng gulong ng aking paghihiganti. Dumating ang umaga. Humarap ako sa malaking salamin sa aking kwarto. Wala na ang mga lumang t-shirt, ang mga kupas na pantalon at ang nakatali kong buhok na palatandaan ng isang asawang lunod sa gawaing bahay. Ngayon, nakasuot ako ng isang formal na itim na suit na sadyang tinahi para sa akin ng isang kilalang designer. Nakalugay ang aking buhok, maayos ang aking pampaganda at ang aking mga mata ay nag-aapoy sa matinding kumpiyansa. Ngayon ang araw ng aking pagbabalik. Nagmaneho ako patungo sa JS Construction Tower, ang 30 palapag na gusali sa gitna ng Ortigas na nagdadala ng aking mga inisyal. Nang iparada ko ang aking sasakyan sa VIP parking space na laging inuukupan ni Anton, agad na sumalubong sa akin ang 2 gwardya. Bakas ang labis na pagkabigla sa kanilang mga mukha. Kilala nila ako bilang ang simpleng asawa ni Presidente Anton, ang madalas magdala ng lunchbox sa tanghali na palaging pinaghihintay sa lobby dahil may mahalagang meeting daw ang asawa. Ngunit bago pa sila makapagsalita, lumabas mula sa glass door si Attorney Marco kasama ang buong board of directors na matagal nang nakakaalam ng aking lihim. Sabay-sabay silang yumuko ng bahagya. Welcome back, Madam Chairman. Bati ni Attorney Marco, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na lobby. Naglakad ako papasok. Ang tunog ng aking matong sa makinis na marmol na sahig ay tila musika ng tagumpay. Ang mga empleyadong nadadaanan namin ay napatayo mula sa kanilang mga cubicle. Nanlalaki ang kanilang mga mata, nagbubulungan, hindi makapaniwala na ang babaeng madalas kutyain at kaawaan ng mga taga-opisina dahil sa lantarang pambababae ni Anton ay siya palang tunay na nagmamay-ari ng hangin na kanilang nilalanghap sa loob ng gusaling ito. Sumakay kami sa executive elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang magarang opisina ni Anton. Ang mga mamahaling painting, ang malaking mahogany na mesa, ang leather chair na binili niya gamit ang pondo ng kumpanya.
Pumasok ako at dahan-dahang umupo sa silyang iyon. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa. Napakasarap sa pakiramdam. Ang trono ay nagbalik na sa tunay nitong reyna. Ano ang balita sa mga linta, Marco? Tanong ko habang pinagmamasdan ang view ng buong Maynila mula sa salamin na bintana. Binuksan ni Attorney Marco ang kanyang folder. Si Mrs. Rosa Perez ay nakaratay ngayon sa charity ward ng isang pampublikong ospital sa Quezon City. Minor heart attack daw po dahil sa matinding stress, ngunit ligtas na. Ang problema, nagrereklamo siya dahil mainit, maingay at siksikan sa ward. Pilit siyang humihingi ng tulong sa mga nurse na tawagan ng anak niya, ngunit walang sumasagot. Ang mga kumare niyang pinagyayabangan niya, walang ni isang dumalaw. Ni hindi siya pinadalhan ng isang pirasong prutas. Napangiti ako. Ang karma nga naman, napakagaling humanap ng tamang tiempo at lugar. Ang babaeng nandidiri sa amoy ng mahihirap, ngayon ay nakikipagsiksikan sa iisang electric fan sa loob ng ospital ng gobyerno. At ang pinakamamahal kong asawa, at idiniin ko ang bawat salita, punong-puno ng panunuya. Nakakalabas na po sila ni Cindy mula sa presinto sa Boracay kagabi. Ibinenta daw po ng mga magulang ni Cindy ang kanilang kaisa-isang kalabaw sa probinsya para lamang maipadala ang perang pambayad sa danyo sa waiter at sa piyansa nila, paliwanag ni Attorney Marco. Ngunit dahil wala na silang natirang pera at na-confiscate ng hotel ang lahat ng gamit at damit nila, hindi sila makabili ng tiket sa eroplano. Sumakay sila ng Roro at ordinaryong bus. Aabutin po sila ng 2 araw sa biyahe pabalik dito sa Maynila. Gutom, pagod at walang dalang kahit na ano. Humalakhak ako, isang tawa na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Ang bilyonaryong si Anton Perez na laging nakasakay sa business class at nagche-check-in sa 5-star hotels, ngayon ay nakikipagsiksikan sa ordinaryong bus, amoy pawis at walang pambili ng kahit isang bote ng tubig. Nakahanda na po ba ang lahat ng dokumento para sa mga kasong isasampa natin laban sa kanya? Tanong ko. Opo, madam. Corporate fraud, embezzlement, malversation of funds, at syempre ang hiwalay na kasong concubinage. Kapag tumuntong siya sa Maynila, may naghihintay na warrant of arrest sa kanya. Hindi siya makakawala. Sumandal ako sa aking silya at ipinikit ang aking mga mata. Ang lahat ay umaayon sa aking plano. Ang bawat piraso ng chessboard ay nasa tamang pwesto na. Hinihintay ko na lamang na gumawa ng huling hakbang ang hari bago ko tuluyang isigaw ang checkmate. Lumipas ang ilang oras. Nagpatuloy ako sa pagpirma ng mga dokumento at pagbawi sa mga maling kontrata na pinasukan ni Anton noong siya pa ang nakaupo. Abala ang buong palapag nang biglang tumunog ang intercom sa ibabaw ng aking mesa. Madam Chairman, boses ng Head of Security mula sa ground floor, bakas ang kaba at pag-aapura sa kanyang tono. Pasensya na po sa abala, nandito po si Sir Anton sa lobby. Pinipilit po niyang pumasok at umakyat dyan sa opisina. Kasama po niya si Miss Cindy. Pareho po silang mukhang marumi at pagod na pagod. Nagwawala po si Sir Anton at sinisigawan ng mga gwardya natin. Ipapalabas po ba namin sila? Idinilat ko ang aking mga mata. Unti-unting gumuhit ang isang napakalamig na ngiti sa aking mga labi. Ang hinihintay kong sandali ay dumating na. Wag, sagot ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may kasamang pananabik. Pabayaan ninyo siyang umakyat. Hayaan ninyo siyang pumasok sa elevator. Gusto ko siyang salubungin dito sa kanyang paboritong opisina. Pinatay ko ang intercom. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at inayos ang aking suit. Tiningnan ko si Attorney Marco na tahimik lamang na nakatayo sa isang gilid, inihahanda ang patong-patong na papeles. Narinig ko ang mahinang tunog ng elevator mula sa pasilyo. Pagkatapos ay ang mabibigat at nagmamadaling mga yabag. Kasunod nito ay ang malakas na pagtulak sa malaking pintuan ng aking opisina. Pumasok si Anton. Halos hindi ko siya makilala. Ang lalaking laging amoy mamahaling pabango ay nangangamoy pawis at usok ng tambutso. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay sunog sa araw, at ang kanyang polo ay lukot-lukot at may mantsa ng putik. Sa kanyang likuran ay si Cindy, nakayuko, humihikbi at mukhang basahan dahil sa ilang araw na walang ligo at maayos na tulog. Hingal na hingal si Anton.
Nanlalaki ang mga mata, handang sumigaw at magwala. Ngunit nang magtama ang aming mga paningin at nang makita niya akong nakatayo sa likod ng mesa ng presidente nakasuot ng mamahaling suit na palilibutan ng mga dokumento at tinititigan siya ng may matinding autoridad, biglang naputol ang hininga niya. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang. Ang kanyang labi ay nanginig. Sa paglamon ng matinding katahimikan sa buong kwarto, ano kaya ang unang salitang lalabas sa bibig ng lalaking unti-unti nang napagtanto na ang babaeng inaakala niyang pinakamahina ay siya palang may hawak ng kanyang kaisa-isang buhay? Parang huminto ang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa loob ng malawak at malamig na opisina. Ang tanging naririnig ay ang mabigat at pilit na paghinga ni Anton, tila isang hayop na matagal na nakipaghabulan sa sarili nitong anino at ngayon ay tuluyan nang naubusan ng lakas. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang sapatos na nababalot ng natuyong putik ay nag-iwan ng madungis na marka sa mamahaling carpet na ako mismo ang pumili at nagbayad. Tinitigan ko siya. Pilit kong hinanap sa kanyang mga mata ang lalaking minahal ko ng 7 taon, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan, ng aking yaman, at ng aking buong pagkatao. Ngunit wala na. Ang nakikita ko na lamang ngayon ay isang estranghero na ninakawan ng kaluluwa ng sarili nitong kayabangan at kasakiman. Ang kanyang buhok na laging maayos at amoy mamahaling pumada ay ngayon ay nanigas sa alikabok at pawis. Ang kanyang polo na dati ay walang kahit isang lukot ay ngayon ay tila basahan na nakasampay sa kanyang nanginginig na balikat. Gumalaw ang kanyang panga. Pilit niyang hinanap ang kanyang boses, ang boses ng isang makapangyarihang presidente na kinatatakutan ng mga empleyado. Anong ginagawa mo rito? Basag at nanginginig niyang tanong. Tumingin siya sa paligid sa mga gwardyang nakatatayo sa aking likuran at kay attorney Marco na kalmadong nag-aayos ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Bumaba ka dyan! Nababaliw ka na ba? Baka may makakita sa'yo? Opisina ko ito! Kahit sa pinakamababang antas ng kanyang pagkatao, ang kanyang ego pa rin ang nauuna. Pinipilit pa rin niyang panghawakan ng ilusyong matagal ko nang pinatay. Hindi ako sumagot agad. Dahan-dahan akong sumandal sa malambot na sandalan ng silya. Ipinatong ko ang aking mga siko sa ibabaw ng makinis na mesa at pinagsalikop ang aking mga daliri. Tinitigan ko siya ng napakalamig, isang tingin na walang bahid ng pagmamahal, walang awa at walang kahit anong emosyon kundi ang purong pagtanggap sa realidad. Ito ang tunay kong lugar, Anton, mahina ngunit malinaw kong sagot. Ang bawat salita ay tila yelong gumagapang sa buong silid. Matagal ko lang ipinahiram sa iyo ang upuang ito para hindi mo maramdamang maliit ka. Pero mukhang nakalimutan mo kung sino ang nagtayo ng kahariang ipinagmamalaki mo. Kumunot ang kanyang noo. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng takot habang naglalakad palapit sa kanya si Attorney Marco. Walang imik na iniabot ng aking abogado ang isang makapal na folder sa kanyang nanginginig na mga kamay. Buksan mo! Utos ko. Tila isang robot na nawala ng sariling pag-iisip, binuksan ni Anton ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpalipat-lipat sa mga linya ng dokumento. Mga titulo ng lupa, mga bank statements, ang articles of incorporation ng kumpanya, at ang pinakamahalaga ang dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng shares, pondo, at kapangyarihan ay nakapangalan sa akin bilang nag-iisang tagapagmana at may-ari. Siya ay nakalista lamang bilang isang empleyado. Isang hamak na empleyado na maaari kong tanggalin anumang oras. Hindi, pabulong niyang sabi umiiling. Hindi totoo ito. Peke ito. Ako ang nagpalago ng kumpanyang ito. Ako ang presidente. Ikaw ang mukha, Anton, pero ako ang utak at ang bulsa. Putol ko sa kanyang pag-iilusyon. Lahat ng pinirmahan mong malalaking kontrata, ako ang nakipag-usap sa likod. Lahat ng pondong inakala mong kinita mo, galing iyon sa personal kong account para lang may maipagyabang ka sa nanay mong mata pobre. 7 taon, Anton. 7 taon kitang binihisan at ginawang hari. At ano ang isinukli mo sa akin? Pinatay mo ang nanay ko. Sa pagbanggit ko sa aking ina, nakita ko ang biglaang paglunok ni Anton. Sa mga sandaling iyon, biglang sumingit ang isang matinis na boses. Si Cindy.
Kanina pa siya nakatayo sa likuran ni Anton, nakayuko at umiiyak, ngunit nang marinig niya ang lahat ng revelasyon at nang makita niya ang mga dokumento, bigla siyang humakbang palapit. Tiningnan niya ang mga papel na hawak ni Anton. Nanlaki ang mga mata ng kabit ng asawa ko. Ang mukha niyang puno ng alikabok at tuyong luha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging maawaing biktima, napalitan ito ng matinding galit at pandidiri. "Wala kang pera?" sigaw ni Cindy. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong opisina. Humarap siya kay Anton at sinampal ito ng napakalakas. "Wala ka palang pera? Niloko mo ko! Sabi mo ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Sabi mo hihiwalayan mo ang asawa mong patay gutom para pakasalan ako. Isa ka palang palamunin. Dahil sa iyo, nakulong ako. Dahil sa iyo, ibinenta ng mga magulang ko ang nag-iisa naming kalabaw." Hindi nakasagot si Anton. Nakahawak lamang siya sa kanyang namumulang pisngi, tulalang nakatingin sa babaeng pinag-alayan niya ng 1,000,000 piso. "Magsama kayo!" sigaw ni Cindy bago padabog na tumalikod. Tumakbo siya palabas ng opisina, umiiyak, iniiwan ng lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting naglaho sa pasilyo kasabay ng tuluyang pagkawasak ng natitirang dignidad ni Anton. Naiwan si Anton na nakatayo sa gitna ng opisina. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Lumuhod siya sa harapan ko. Ang lalaking hindi marunong yumuko kahit kanino, ngayon ay nakaluhod sa mismong carpet na dinumihan niya. "Patawarin mo ako." Humahagulgol niyang makaawa. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng malinis na kurba sa kanyang maalikabok na pisngi. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso. Asawa mo ako, hindi ba? Nangako tayo sa harap ng Diyos. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko ito. Ibabalik ko ang lahat ng tiwala mo." Nakatingin lamang ako sa kanya mula sa itaas. Ang mga luhang iyan. Ilang beses na ba niya akong napaikot gamit ang mga luhang iyan noong mga panahong bulag pa ako sa pag-ibig? Ngunit ngayon, wala na itong talab. Para na lamang itong maruming tubig na umaagos sa imburnal. "Nasaan ang mga luhang iyan noong nagmamakaawa ako sa iyo na bayaran ng ospital ng nanay ko?" tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong, ngunit sapat para tumagos sa kanyang kaluluwa. "Nasaan ang awa mo noong pinatay mo ang tawag ko habang ang nanay ko ay binabawian ng buhay dahil inuna mo ang hapunan ninyo ng kabit mo sa Boracay?" Hindi ko alam na ganoong kalala." Umiiyak niyang sagot. Pilit na inaabot ang laylayan ng aking sapatos, ngunit mabilis na humarang ang mga gwardya. "Kahit alam mo wala kang gagawin," mariin kong sabi. Kinuha ko ang 2 pang dokumento mula sa mesa at ipinatong ito sa harapan niya. "Pirman mo iyan, annulment papers. Ayaw ko nang madikit ang pangalan ko sa isang basurang katulad mo. At iyang isa pa, kopya iyan ng mga kasong isinampa ko laban sa iyo. Estafa, corporate fraud, concubinage. Mabubulok ka sa kulungan, Anton." Nanlaki ang mga mata niya sa nabasa. Pilit siyang umiling, nagmamakaawa palalo. "Wag! Maawa ka! Paano na ang nanay ko? Paano si Nanay Rosa? Wala siyang ibang inaasahan kundi ako." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. "Huwag mong alalahanin ang nanay mo," sagot ko. "Nasa ligtas siyang lugar ngayon. Nakaratay siya sa charity ward ng isang pampublikong ospital matapos atakihin sa puso nang paalisin ko siya sa bahay na inuupahan ninyo. Nakikipagsiksikan siya ngayon sa mga pasyenteng walang pambayad, nagtitiis sa init at naghihintay sa bilyonaryo niyang anak na sagipin siya." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Anton. Nakanganga siya, hindi makahinga, tila unti-unting naiintindihan ang buong sukat ng impyernong inihanda ko para sa kanila. Ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki niya, ang pera, ang babae, ang kapangyarihan, at ang marangyang buhay ng kanyang inalahat, ay binawi ko sa loob lamang ng ilang araw. Wala siyang natira, kundi ang mga utang na babayaran niya sa likod ng rehas. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, naghihintay na tuluyan siyang sumuko at tanggapin ang kanyang pagkatalo, isang kakaibang pagbabago ang naganap.
Tumigil sa pag-iyak si Anton, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Nakayuko pa rin siya, ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa hagulgol, kundi dahil sa isang mahina at mapaklang pagtawa. Kumunot ang noo ko. Ang mga gwardya ay naging mas alerto. Itinaas ni Anton ang kanyang ulo. Wala na ang takot at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang maitim, baliw at nanlilisik na tingin. Isang tingin ng taong wala nang isasalba, taong handang mandamay sa paglubog. Akala mo ba? At panimula niya, ang kanyang boses ay paos at may kasamang kakaibang ngiti na nagpatindig ng aking mga balahibo. Akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba nakuha mo na ang lahat ng hustisya para sa nanay mo? Wala ka ng laban, Anton. Tumahimik ka na at pirmahan mo iyan. Malamig na utos ni Attorney Marco ngunit hindi siya pinansin ni Anton. Ang mga mata ng lalaking minsan kong minahal ay nakatutok lamang sa akin. Pilit na hinahanap ang aking kaluluwa para saksakin ito ng huling pagkakataon. Alam mo ba kung bakit inatake sa puso ang nanay mo ng araw na iyon? Tanong niya. Ang bawat salita ay binibigkas niya ng mabagal, tila ninanamnam ang sakit na alam niyang idudulot nito. Akala mo ba nagkataon lang na biglang bumigay ang puso niya habang nasa bahay kayo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking gulugod. Wala akong sinabihan tungkol sa mga huling oras ng nanay ko bago siya isinugod sa ospital. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong na wala ang aking pagiging malamig. Tumawa ng malakas si Anton, isang tawang punong-puno ng demonyo. Bago ako umalis papuntang Boracay, ng umagang iyon, dumaan ako sa bahay ninyo. Kinausap ko ang nanay mo ng palihim habang nasa palengke ka. Pag-amin niya, ang mga mata ay nanlilisik sa tuwa nang makita ang pagkabigla sa aking mukha. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko sa kanya na may babae ako. At sinabi ko rin sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi kita maiwan-iwan ay dahil ginagamit ko lang ang pera mo para buhayin ang pamilya ko at ang kabit ko. Sinabi ko sa kanya na pabigat kayong mag-ina sa buhay ko. Parang huminto ang paghinga ko. Ang paligid ay unti-unting nag-ikot. Umiyak siya. Patuloy ni Anton, tila tuwang-tuwa sa kanyang ginagawang pag-amin. Nagmakaawa siya sa akin na huwag kitang saktan. Lumuhod siya sa harapan ko. Hawak-hawak ang dibdib niya, nahihirapang huminga. Nakita kong namumutla na siya. Nakita kong inaatake na siya. Pero imbes na tulungan ko siya, tinalikuran ko siya at iniwan ko siyang nakahandusay doon bago pa may makakita sa akin. Tapos, dumiretso ako sa airport. Ang hangin sa buong opisina ay tila biglang naubos. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Ang ingay ng aking sariling puso ay nakakabingi. Ang nanay ko, hindi lang siya inatake dahil sa sakit. Pinatay siya ng lalaking nasa harapan ko. At habang nakatitig ako kay Anton na ngayon ay malademonyong nakangiti dahil alam niyang nasugatan niya ako ng tuluyan, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Hanggang saan ang kaya kong gawin para sa paghihiganti kung ang batas ay hindi na sapat para magbayad ang isang halimaw? Parang huminto ang pagtibok ng sarili kong puso. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga nagbabagang karayom na isa-isang itinusok sa aking utak, bumaon ng napakalalim hanggang sa mamanhid ang buong katawan ko. Iniwan ko siyang nakahandusay doon. Ang boses niya, ang kanyang malademonyong halakhak, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng aking malawak at tahimik na opisina. Unti-unting nag-ikot ang paligid. Ang hangin na kanina lamang ay napakalamig dahil sa aircon ay biglang naging napakabigat, tila sumasakal sa aking lalamunan. Sa isip ko malinaw na gumuhit ang huling sandali ng aking ina. Nakikita ko siya sa aming maliit na sala, marahil ay masayang naghahanda ng almusal o nagpupunas ng mga paborito niyang porselanang figurin. Tapos, dumating ang lalaking ito, ang lalaking tinanggap niya bilang tunay na anak. Nakikita ko ang pagkabigla sa mga mata ng nanay ko nang marinig niya ang katotohanan. Ang matinding kirot sa kanyang dibdib nang malaman niyang ang anak niyang babae ay nabubuhay sa isang kasinungalingan na ginagamit lamang bilang isang bangko ng lalaking pinagkatiwalaan namin ng buong buo. Namatay ang nanay ko na baon ng matinding awa at sakit para sa akin.
Namatay siya sa gitna ng matinding takot mag-isa habang ang halimaw na nasa harapan ko ngayon ay tinalikuran siya para magpakasarap sa dalampasigan kasama ang kanyang kabit. Hayop ka. Ang malakas na sigaw na iyon ay hindi nanggaling sa akin kundi kay Attorney Marco. Sa 7 taon kong pagkakakilala sa aking kalmado at profesional na abogado, ngayon ko lamang siya nakitang nawalan ng kontrol. Mabilis siyang humakbang palapit kay Anton, hinawakan ito sa kwelyo ng kanyang marumi at gusot na polo at malakas na itinayo mula sa pagkaluhod. Wala kang kaluluwa! Matandang walang kalaban-laban, pinatay mo! Bulyaw ni Attorney Marco, akmang susuntukin ang nakangising mukha ni Anton. Marco, bitawan mo siya! Ang sarili kong boses ay naging isang malamig na bulong, ngunit sapat ang diin nito upang matigilan ang aking abogado. Dahan-dahang binitawan ni Marco si Anton na ngayon ay inaayos ang kanyang lukot na kwelyo habang patuloy na nakangisi. Tumingin sa akin si Anton, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang baliw na tagumpay. Inisip niya na sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng pinakamalagim na katotohanan ito, nabawi niya ang kapangyarihan. Inisip niya na kahit nakuha ko ang lahat ng pera at ari-arian, nakuha naman niya ang kaluluwa ko, nasira niya ako. Tumayo ako mula sa aking silya. Ang aking mga binti ay tila naging kasing bigat ng tingga, ngunit ang apoy na nagliliyab sa aking sikmura ay mas mainit pa sa araw. Naglakad ako palapit sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos ay bumabasag sa nakakabinging katahimikan. Huminto ako ng eksaktong 1 dipa ang layo sa kanya. Naamoy ko ang asim ng kanyang pawis, ang alikabok sa kanyang balat, at ang nabubulok na kaluluwa sa loob ng kanyang katawan. Inisip mo ba na kapag sinabi mo iyan, mananalo ka na? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanyang nanlilisik na mga paningin. Inisip mo ba na kapag ginawa mo akong isang ulila, madadala mo ako sa impyerno kasama mo? Tumawa siya ng pag-ak. Wala na akong pakialam sa pera mo, Jisoo. Kunin mo na lahat, ipakulong mo ako. Pero araw-araw, hanggang sa mamatay ka, dala-dala mo ang katotohanang ako ang pumatay sa nanay mo. At wala kang magagawa dahil walang ebidensya. Walang CCTV sa loob ng lumang bahay ninyo. Hindi mo ako makakasuhan ng murder. Hanggang estafa lang ang kaya mo. Tinitigan ko ang kanyang ngiti. Isang ngiti ng isang taong tuluyan nang nawalan ng katinuan, isang narcissist na ginagamit ang pananakit sa iba bilang kanyang huling sandata. Dahan-dahan, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi inaasahan ni Anton. Unti-unting nawala ang pagmamalaki sa kanyang mukha habang nakikita niyang hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala, at hindi ako umiyak sa harapan niya. Tama ka, Anton, kalmado kong pagsang-ayon na lalong nagpakunot sa kanyang noo. Matalino ka, walang CCTV, hindi kita maipapakulong dahil sa pagpatay. Hanggang estafa, corporate fraud, at concubinage lang ang isasampa ko sa'yo. Iikot ang mga kasong ito ng ilang taon sa korte at sigurado akong makukulong ka. Lumapit pa ako ng bahagya, sapat para marinig niya ang bawat paghugot ko ng hininga. Pero alam mo ba kung anong klaseng impyerno ang naghihintay sa isang mayabang na bilyonaryo sa loob ng maximum security prison? Ibinulong ko, ang aking boses ay parang matalim na patalim na hinihiwa ang kanyang balat. Sa tingin mo ba ay itatrato ka nila bilang isang respetadong tao doon? Wala kang pera. Wala kang pambayad sa mga mayor sa loob. Ibibigay ko ang bawat detalye ng kaso mo sa mga kilala ko sa loob ng kulungan. Ipapaalam ko sa kanila na ang lalaking papasok sa selda nila ay isang duwag na pumatay ng isang walang kalaban-laban na matanda at isang linta na nabuhay sa pawis ng asawa niya. Nakita ko ang mabilis na paglunok ni Anton. Ang kanyang ngisi ay tuluyang nabura, napalitan ng pamilyar na takot na kanina lamang ay pilit niyang itinatago. Ang pera na akala mo ay nakuha mo na, gagamitin ko para siguraduhing araw-araw mong hihilingin na sana ay sumama ka na lang sa nanay ko sa hukay, patuloy ko walang kahit anong awa sa aking sistema. Gugutumin ka nila, bubugbugin ka nila araw-araw. At sa tuwing pipikit ka sa gabi sa ibabaw ng malamig at maruming semento ng kulungan, maaalala mo na ang lahat ng iyon ay mangyayari sa iyo habang ako ay natutulog sa malambot na kama, ginagastos ang perang ipinagdamot mo sa nanay ko. Demonyo ka!
Nanginginig na bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding panginginig. Hindi, Anton, sagot ko habang umaatras at inilalayo ang sarili ko sa kanyang nakakadiring presensya. Ako ang karma mo. Binalingan ko ang head of security. Dalhin na ninyo ang basurang ito sa presinto. Ibigay ninyo sa mga pulis ang lahat ng inihandang warrants. At siguraduhin ninyong sa pinakasikip at pinakamaruming holding cell siya mailalagay bago ang paglilitis. Agad na hinawakan ng dalawang malalaking gwardya si Anton sa magkabilang braso. Nagpupumiglas siya, sumisigaw, nagmumura, "Jisoo! Hayop ka! Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Babalikan ko kayo!" Ang kanyang baliw na bulyaw ay patuloy na umaalingaw habang kinaladkad siya palabas ng opisina. Ang tunog ng malaking pintuan na sumara ay tuluyang nagputol sa kanyang boses. Nang kami na lamang ni Attorney Marco ang naiwan sa opisina, unti-unting nanghina ang aking mga tuhod. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Doon, sa gitna ng matinding katahimikan, tumulo ang nag-iisang luha na kanina ko pa pinipigil. Isang luha para sa huling hininga ng aking ina. Nilapitan ako ni Marco, nag-abot ng panyo, ngunit umiling ako. Pinunasan ko ito gamit ang sarili kong kamay, hindi pa ako tapos. May isa pang bahagi ng aking nakaraan na kailangan kong putulin ng tuluyan. Kinaumagahan, nagmaneho ako patungo sa isang malaking pampublikong ospital sa Quezon City. Ibang-iba ang hangin dito kumpara sa mga eksklusibo at mamahaling pasilidad na nakasanayan ni Nanay Rosa. Pagpasok ko pa lamang sa pasilyo, sinalubong na ako ng amoy ng pawis, ihi, lumang disinfektante at ang halo-halong daing ng mga pasyenteng nakapila dahil sa kakulangan ng mga doktor at kwarto. Naglakad ako patungo sa Charity Ward Section C. Ito ang lugar kung saan isinisiksik ang mga pasyenteng walang kakayahang magbayad, walang aircon. Ang tanging nagbibigay ng hangin ay ang mga kinakalawang na ceiling fan na maingay na umiikot. Ang mga kama ay dikit-dikit, halos walang pagitan, at ang ilang mga kamag-anak ng pasyente ay nakahiga na lamang sa karton sa sahig. Sa pinakadulo, malapit sa isang maruming bintana na walang kurtina, nakita ko siya, si Nanay Rosa. Ang babaeng palaging nakataas ang kilay, ang babaeng umaamoy ng imported na pabango at nagsusuot ng gintong alahas na akala mo ay reyna ng Espanya. Ngayon, nakahiga siya sa isang manipis at butas-butas na kutsyon. Nakasuot pa rin siya ng gusot-gusot na bestida na suot niya noong pinalayas ko siya. Ang kanyang buhok ay nakatayo sa sobrang dumi at pawis. Walang nakabantay sa kanya, walang prutas sa kanyang gilid, walang mga kumareng nagpapakitang tao. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang paanan. Nakapikit siya, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba dahil sa init at hirap sa paghinga. Tinitigan ko ang kanyang kulubot na mukha. Ito ang babaeng nagsabi sa akin na hayaan ko na lang mamatay ang nanay ko dahil matanda na rin naman daw ito. Ito ang babaeng tinawag akong patay gutom. Bahagyang gumalaw ang kanyang talukap. Marahil ay naramdaman niya ang presensya ko na nakatayo sa kanyang paanan na nakaharang sa kaunting liwanag mula sa bintana. Dumilat siya. Pikit mulat, pilit na inaaninag ang aking mukha dahil sa labo ng kanyang paningin. Nang tuluyan niyang makilala kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan, nakasuot ng malinis na puting blusa, mamahaling pantalon at hindi na aapektuhan ng init ng paligid, nanlaki ang kanyang mga mata. Pilit siyang bumangon, nanginginig ang kanyang mga braso habang isinandal ang sarili sa kinakalawang na headboard ng kama. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng isang desperadong pag-asa. Inisip niya na pumunta ako roon para iligtas siya, para ibalik siya sa kanyang komportableng buhay. Jisoo. Basag at paos na tawag niya sa aking pangalan. Inabot niya ang kanyang nanginginig at maruming kamay patungo sa akin. Jisoo, manugang ko, alam kong mabait ka. Alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Pakiusap, ilabas mo na ako rito. Mainit, nangangamoy ang mga katabi ko. Ang sakit-sakit pa ng dibdib ko. Hindi ko inabot ang kanyang kamay. Nanatili akong nakatayo, nakahalukip-kip, tinititigan siya ng malamig na parang isang estranghero. Hindi ako pumunta rito para ilabas ka, Nanay Rosa. Malamig kong panimula, ang boses ko ay tahimik ngunit kayang makapangilabot ng sino mang makakarinig. Pumunta ako rito para maghatid ng balita.
Unti-unting nawala ang pag-asa sa kanyang mga mata, napalitan ito ng matinding kaba at pagkalito. Akbalita! Nasaan si Anton? Nasaan ang anak ko? Tinatawagan ko siya pero walang sumasagot. Sabihin mo sa kanya na kunin na niya ang nanay niya rito. Hindi ka na masusundo ng anak mo, sagot ko. Nasa city jail siya ngayon, Nanay Rosa. Nakasuot ng dilaw na t-shirt, nakikipagsiksikan sa 50 kriminal sa iisang selda at kumakain ng kaning baboy. Isinampa ko na ang lahat ng kaso laban sa kanya. Ninakaw niya ang pera ng kumpanya ko para ipambuhay sa kabit niya. At alam mo ba kung bakit tuluyan ko siyang ipinapatay sa lipunan? Umiling si Nanay Rosa, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding takot at hindi paniniwala. Hindi totoo iyan. Mabait ang anak ko. Hindi siya magnanakaw. Pinatay niya ang nanay ko. Ang 4 na salitang iyon ay tila bombang sumabog sa mismong mukha ni Nanay Rosa. Natigilan siya. Napahawak siya ng mahigpit sa manipis na kumot ng ospital. Bago inatake sa puso ang nanay ko, pagpapatuloy ko ang boses ko ay unti-unting lumalakas, sapat para maramdaman niya ang puot na matagal kong inipon. Pumunta ang pinakamamahal mong anak sa bahay namin. Ipinagmalaki niya sa nanay ko na may kabit siya at ginagamit lamang niya ang pera ko para buhayin ka ng marangya. Nakita niyang inaatake sa puso ang nanay ko dahil sa sinabi niya, pero tinalikuran niya ito at hinayaang mamatay. Ang anak mong ipinagmamalaki mo araw-araw ay isang mamatay tao. Hindi. Umiyak si Nanay Rosa, pilit tinatakpan ng kanyang mga tainga. Nagsisinungaling ka! Ginagawa mo lang ito dahil inggit ka sa amin. Ilabas mo ang anak ko. Palabasin mo si Anton. Wala nang lalabas, Nanay Rosa. Seryoso kong sagot. Lumapit ako ng bahagya at yumuko para pantayan ang kanyang mukha. Tinitigan ko ang kanyang mga matang puno ng luha. Wala nang babalik ang bahay sa subdivision, ang kotse, ang mga alahas mo. Lahat iyon ay ipinasubasta ko na. Ang kaisa-isang natitira mong pamilya ay mabubulok sa kulungan. Wala kang pera. Wala kang kaibigan. Wala kang uuwi ang bahay. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na sobre. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng kanyang kandungan. Tiningnan niya ito, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang takip. Sa loob ng sobre ay may 500 piso. Iyan ang huling awa na matatanggap mo mula sa akin. Bulong ko habang pinagmamasdan ang pamumutla ng kanyang mukha. Pambili ng gamot mo para sa puso dahil gusto kong humaba pa ang buhay mo. Gusto kong mabuhay ka ng matagal sa loob ng putik na ito para araw-araw mong maramdaman kung ano ang pakiramdam ng maging isang tunay na pabigat na walang silbi sa mundo. Tinalikuran ko siya habang humahagulgol siya ng malakas, pilit iniaabot ang 500 piso pabalik sa akin habang nagsusumamo na wag ko siyang iwan sa lugar na iyon, ngunit hindi na ako lumingon. Habang naglalakad ako palabas ng ospital, isang matinding katanungan ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang katanungang susubok sa huling hibla ng aking pagiging tao. Sino ngayon ang tunay na pabigat, Nanay Rosa? At paano mo tatanggapin ang alokong tulong kung ang kapalit nito ay ang mismong buhay ng pinakamamahal mong anak? Malamig ang hangin sa loob ng bulwagan ng korte, ngunit hindi ito sapat upang palamigin ang matinding tensyon na bumabalot sa buong paligid. Nakaupo ako sa pinakalikurang bahagi ng silid, tahimik na nagmamasid sa huling kabanata ng buhay ng lalaking minsan kong tinawag na asawa. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na formal na damit, walang anumang alahas kundi ang isang lumang kwintas na bigay ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Sa unahan, nakatayo si Anton. Halos hindi ko na makilala ang bulto ng lalaking nakaposas ang mga kamay at paa. Nawala na ang makisig niyang tindig, ang kanyang mayabang na pag-angat ng baba, at ang kanyang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango. Ang nakatayo ngayon sa harap ng huwes ay isang lalaking pinanghinaan ng kaluluwa. Ang kanyang buhok ay mahaba, magulo at tila hindi nakakita ng suklay ng ilang buwan. Humpak ang kanyang mga pisngi, maitim at malalim ang mga eyebags, at ang kanyang kulay kahel na uniforme ng bilanggo ay mukhang napakalaki para sa kanyang payat na katawan. Nang basahin ng huwes ang huling hatol reclusion perpetua para sa patong-patong na kaso ng corporate fraud, malversation of funds na umabot sa daan-daang milyon, at estafa, wala ni isang emosyon ang dumaan sa mukha ni Anton.
Tila ba matagal na siyang namatay sa loob ng selda at ang nakatayo na lamang doon ay ang kanyang walang laman na katawan. Pagkatapos ihayag ang sentensya, dahan-dahan siyang lumingon, hinanap ng kanyang mga pagod na mata ang aking pwesto. Nang magtama ang aming paningin, inasahan kong makakakita ako ng galit, ng puot o kahit na anong bakas ng paghihiganti, ngunit wala. Ang nakita ko lamang sa kanyang mga mata ay matinding pagsisisi at pagtanggap sa kanyang naging kapalaran. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa hukay na siya mismo ang naghukay. Tinalikuran ko siya at tuluyan nang lumabas ng korte nang hindi lumilingon, iniiwan siya sa kanyang habambuhay na impyerno. Sa aking paglabas, sinalubong ako ni Attorney Marco. Hawak niya ang isang maliit na brown envelope. "Madam, tapos na po ang lahat," mahinang wika niya. Ang boses ay puno ng respeto at ginhawa. "Ang mga ari-arian ay tuluyan nang naibalik sa pangalan ninyo. Ang kumpanya ay bumabawi na sa mga nawalang pondo. At may huling balita po ako tungkol kay Mrs. Rosa Perez." Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan siya. Hindi ko na muling dinalaw ang biyenan ko matapos ang araw na iniwan ko siya sa charity ward na may hawak na 500 piso. Pumanaw na po siya kagabi, patuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ayon sa mga nurse, tuluyan na siyang nawala sa katinuan nitong mga nakaraang linggo. Palagi raw siyang palakad-lakad sa pasilyo ng ospital, kinakausap ang mga dingding at ipinagmamalaking may susundo sa kanyang bilyonaryong anak na nakasakay sa mamahaling kotse. Inatake po siya sa puso habang mahigpit na nakahawak sa isang lukot na 500 piso. Wala pong nag-claim ng bangkay niya. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Ang babaeng nandidiri sa mahihirap, ang babaeng uminsulto sa aking ina, ay namatay na mag-isa, baliw at walang ni isang nagmamahal sa loob ng pinakamahirap na ospital. Wala akong naramdamang tuwa sa balitang iyon. Wala rin akong naramdamang lungkot. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Ang paghihiganti pala, gaano man ito katamis sa simula, ay nag-iiwan ng isang malaking butas sa iyong pagkatao kapag natapos na ang lahat. Nagmaneho ako ng mag-isa patungo sa isang lugar na matagal ko nang iniiwasang puntahan, ang sementeryo kung saan nakahimlay ang aking ina. Maliwanag ang sikat ng araw at tahimik ang paligid. Ang mga dahon ng puno ay mahinang sumasayaw sa ihip ng hangin. Dala ang isang malaking palumpon ng mga puting rosas. Lumuhod ako sa harap ng malamig na lapida na may nakaukit na pangalan ng babaeng nagbigay sa akin ng lahat. Ipinatong ko ang mga bulaklak sa ibabaw ng damo. Nanginginig ang aking mga daliri nang haplusin ko ang malamig na bato. "Nanay!" Basag ang boses ko nang unang lumabas ang salitang iyon sa aking bibig. "Tapos na, Nay. Nagbayad na sila. Kinuha ko na ang lahat ng kinuha nila sa atin." Nakakulong na ang lalaking nanakit sa iyo at wala na ang babaeng uminsulto sa atin. Kusang tumulo ang mga luha na matagal kong inipon. Ang matapang na CEO, ang babaeng nagpabagsak ng isang bilyonaryong ilusyon, ay muling naging isang maliit na bata na nangungulila sa yakap ng kanyang ina. "Pero bakit ganito, Nay? Bakit ang sakit-sakit pa rin?" Humahagulgol kong sumbong, isinisiksik ang aking mukha sa aking mga palad. Bakit kahit nakuha ko na ang hustisya, hindi ko pa rin maramdamang buo ako? Bakit hindi ka ibinalik sa akin ng lahat ng pera at kapangyarihang ito? Umiyak ako ng umiyak sa harap ng kanyang puntod. Ibinuhos ko ang 7 taong pagpapanggap, ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng paghihiganti, at ang labis na pagsisisi na sana ay mas naging matapang ako ng mas maaga. Sana ay hindi ko hinayaang mabulag ako ng pag-ibig para lamang maranasan niyang mamatay sa matinding sakit at awa para sa akin. Ngunit sa kalagitnaan ng aking paghihinagpis, isang mainit na simoy ng hangin ang dumampi sa aking mukha, para bang isang mahigpit at pamilyar na yakap ang bumalot sa aking nanginginig na balikat. Sa isip ko, narinig ko ang malambing na boses ng aking ina. Pinapatahan ako. Sinasabing tama na ginawa ko ang lahat ng aking makakaya at hindi ko dapat sisihin ang aking sarili sa kasamaan ng ibang tao.
Humugot ako ng isang malalim na hininga. Pinunasan ko ang aking mga luha at dahan-dahang tumayo. Tama siya. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, ngunit hawak ko ang kasalukuyan at ang hinaharap. 5 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa pinakamataas na palapag ng aking bagong tayong ospital. Oo, isang ospital. Ginamit ko ang kalahati ng aking personal na yaman upang magpatayo ng isang state-of-the-art medical facility na nakapangalan sa aking ina. Isang ospital na may pinakamagagaling na doktor at kagamitan kung saan ang charity ward ay hindi amoy pawis at hindi siksikan. Walang sino mang pasyente ang mamamatay dahil lamang walang pambayad na 1 milyong piso para sa bypass surgery. Walang anak ang luluhod at magmamakaawa para sa buhay ng kanyang magulang at tatanggihan dahil sa kawalan ng pera. Ito ang tunay na hustisya. Ang baguhin ang sistema na pumatay sa aking ina. Pinagmasdan ko ang paglubog ng araw mula sa malaking salamin na bintana ng aking opisina. Ang kalangitan ay nagkukulay kahel at ginto. Suot ko ang isang puting damit, malaya, payapa at tuluyan ng nakalaya sa mga anino ng nakaraan. Ang sugat sa aking puso ay hindi na kailanman mabubura, ngunit naging isa itong pilat na nagpapaalala sa akin ng aking katatagan. Nahanap ko na ang aking kapayapaan, hindi sa pagkasira ng aking mga kaaway, kundi sa pag-asa na naibibigay ko sa iba. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang milyon-milyong ilaw na unti-unting sumisindi sa buong lungsod ng Maynila, isang malalim na kaisipan ang hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili. Kung ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng kapangyarihang sirain ng mga demonyong sumira sa akin at ang pagpapatawad ay nagbigay sa akin ng kapayapaang ituloy ang aking buhay, paano kung balang araw may panibagong taong susubok sa hangganan ng aking kabutihan? Kung sakaling muli akong saktan at agawan ng pinakamahalagang bagay sa aking buhay, pipiliin ko ba muling maging isang anghel ng awa o nakahanda na ba ang natutulog na halimaw sa loob ko upang muling maningil ng dugo at luha?